Almighty God, Lord of Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay ng tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong niyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Itinalagat hinirang ang aking tahanang banal upang ang aking pangalan doon ay laging manahan ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagpipili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito,
at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan po ng ating mahal na obispo, si Bishop Ruperto Santos, kamag-anak ni Father Lito, bunso si Father Lito. Tayo'y nandito, nagkatipon-tipon para sariwain at ipagpapasalamat ang biyaya ng pagiging isang ganap o matured believing people. Maging ganap tayo. Ang taong laging mapapasalamatin, tama ba ako? Ay makita bakas sa kanyang mga mukha ang maaliwalas. Tingnan niyo yung mukha ng kasama niyo. Maaliwalas ang mukha, no? Magaan ang pakiramdam. Kahit may mga mabigat man na sa loobin, pag lagi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos, medyo magaan. Iwan ko lang sa inyo. No? Alam ko magaan kayo eh. Pakisabi nga sa katabi nyo, happy birthday. Birthday ng pagkatatag ng ating parokya, officially. Na? Palakpak naman tayo. Ang ating mga pagbasa, lalo na ang Ebanghelyo na napakinggan natin, ito'y isa ring kritik o pagpuna ng Panginoon sa kanilang kapanahunan at maaari din, applicable din sa ating makabagong kapanahunan at even in the future now. Kahit wala naman tayo, mayroon pa rin bukas. No? Hindi naman wala yung bukas. No? So yung kritik, sismo, pag sabihin kasi natin, parang ginagawa ang templo ng Diyos externally o physically, parang palengke. Sa classic way of thinking, classical, mga Greek, Hellenistic ba? Greco-Romance. May romansa yun. The Greek-Romance mentality o kaya ideas o mind na nabuo sa kanila, pag sabihin natin marketplace, nandoon yung mastery of lies and deceit. Kinakailangan to survive sa mundong ito, lalo na sa larangan ng gaining profit para kakumita at paano mapagkakakitaan. Kinakailangan marunong ka mangdaya at magsisinungaling. Otherwise, you will not persevere. You will not thrive. Diba, brother? No? So marketplace, yan. That is the characteristics palagi when we engage now in marketplace. Kaya biyaya na may mga religious community o monastic life o tulad natin, may simbahan na ganito, no, na istruktura na kung saan tayo din ay nagmuni-muni. Pupunta tayo, Lord, hanap buhay lang ito. Di ba? Kung kayo pupunta sa Quiapo, maraming mga pag-aaral ng psikolohiya, lalo na malisteside, yan, nakakalungkot. Pero yan ang realidad ng buhay, who we are to judge nga. Yan. Unless you are appointed as a judge sa RTC. But generally, bukang bibig ng ating mahal na Santo Papa, kasi knowing the person, we have to understand the predicaments and the circumstances. Predicaments that modifies ba, di ba? Either masama yan, na nakakabit ba? Predicate, nakakabit. Added to your who you are. Who am I, di ba? Ate, di ba? Maganda yung damit mo,
magandang ngiti mo. These are modifiers. Predicaments yan. Oo. Circumstances, yung mga pangyayari at kaganapan whereby influence din external factors na influence ng ating cognitive realization. Cognitive, yung cognition, ating mga pananaw, pag-iisip na somehow in modified na napiktuhan ba? Napiktuhan. At minsan dahil sa kahinaan na rin, dahil sa pangangailangan, kaya nadadala tayo. Yan. Kaya, di ba na? Nasaan na ba ako? Ganun talaga ang buhay, no? Ingiti na lang tayo. Kasi malang bigas. Layo, ano? Layo. Sige, San Jose. So, yan ang mga pangyayari at kaganapan. Actually, kung i-visualize natin as if we are there in the actual situation o events, pangyayari, bakit parang nagdadabog si Jesus. Actually, hindi naman talaga sa loob ng simbahan yun. Parang Quiapo, labas. Karamihan doon nagtitinda, hindi naman talaga mga Katoliko eh. Yeah, di ba, brother, titinda pa yan ng anting-anting na rosary. Oh. Di ba? May sungay sa ilalim, sungay. What is the aside? Di ba kayo nakapunta sa Quiapo at Baclaran, hindi naman talaga lahat doon nagtitinda, mga devoted Catholics. Most of them are non-believers. They're believers but not as a devoted Catholics talaga. Sa kanila, kumita lang. Kaya mayroon doon pang-abortion, kasi pang-election. Di ba? Kasi sa kanila, habang may mga tao, may pera ito. Di ba? Pag may mga tao, bahala na kaya deceit, lies, pangdadaya, hindi maiwasan yan. Sinasamantala din ng mga sacerdote sa templo. Kasi may asawa sila, dalawa, kulang yung koleksyon, kaya nakipag-tie-up. Sorry. Sila, tawag natin, cohort ba? Sila din. No? Para may, usap tayo. So, ginagawang palengke. Pati na rin, apektado na rin ang namamahala. Kasi, paano, to maintain supply, economics ba? Mga matatalino kayo, di ba? You know what is the principle of supply and demands. I have a demands, I need to be supplied. Otherwise, no, hindi ako wise. Huh? So yun ang so naging ang tao instead, kasi karaniwan sa kanila, sa mga Hudyo, yung hindi pa dumating yung mga Griego under the influence of the Greek influence about immortality, wala silang paniniwala na may resurrection, may pagkabuhay namang muli. Wala. Di ba yung isang gospel natin sa incidents kay San Mateo na isang babae na balo? Kaya tawag yung leverage marital laws nila derived from Mosaic legal system na kapag ang isang mag-asawa, pag namatay yung lalaki at mayroon siyang 7 mga kapatid, swerte naman, no? 7. Kaya tinanong si Jesus na sa out of 7 na ito, magkapatid, sino ba talaga ang kanyang tunay na asawa sa kabila? Isipin mo, pati sa kabila, parang punta kayo sa Marawi. Sorry. O kaya sulo. Pag makapatay kayo ng mga Kristiyano, 70 virgins, isipin mo yun. Sasalubugin kayo, brother, no? Baka gusto sasalubugin kayo sa langit. Isipin pati na sa langit, mayroon na 70 virgins. Hindi nila alam na galing sa South Virginia pala yun. Di ba, this aside? Kidding aside, no? Patawarin niyo ako. So, wala silang paniniwala na mayroong pagkabuhay na muli.
Kaya sa kanila, ang kailang pananaw lang, mga Jewish mind o the Israelites, the Jewish philosophy of the afterlife is generative purposes, generation. Kaya mag-asawa, mag-anak, kaya kapag hindi ka nagkakaanak, napakamalas mo. Di ba yung sa ating nobina sa genealogy ng Panginoon, Jesucristo, di ba may mga baog, kayo'y mga sawing palad, makasalanan kayo. Yan. Kaya, isang tabi kayo, marginalized kayo, o hindi kayo kabilang dito, baka kami mahawa. Yan sila, mentalidad nila. Kaya, hindi rin katakataka sa kanila yung divorce. Bakit? Kasi pag hindi ka nagkakaanak, ibig sabihin, sawing palad ka, mahahawa din kayo, kaya di-dispose kita. Brother, dispose. Kaya yung disposal, dissolution of marriage ba? Walang bisa to. Kasi makasalanan to eh. Partner ko baog. Palitan ko to ng bago. Kaya disposable culture ba? Throwaway culture. Hindi bago yan. So, nahawa din tayo ngayon. Tawag yan sa cultural deficiency, no? Tawag yan sa sosiolohiya, cultural deficiency. Defective na ang kultura ng ating napagkagisnan. Ngayon, ang Panginoon para kahit man lang, no? Tayong mga naniniwala, tinanggap siya, kaya tayo nagpabinyag, gusto tayong yakapin ang kapamaraanan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. There is what we call a resurrection, immortality of the human soul. Huwag tayong matakot, huwag tayong magiging parang palingki ang ating kaisipan to survive. Hindi. Di ba? Para to survive, bahala na magkasala, kapit sa patalim. O, ganun ang ating mentalidad. No? Di ba na? Beautiful. Gusto ng Panginoon yan, i-transform yan, baguhin yan. Baguhin, kaya tawag natin to be liberated away from that yung psychical mentality that somehow contribute din sa pagiging unstable ang society at economic as well as political dimension ng lipunan. Social, nagkakaiba tayong pananaw. Kaya ako'y nakipagkaibigan sa iyo kasi gusto ko I can gain more economically, I'm secured. Parang gano'n yun eh. Gamitan na lang. No? Hindi gano'n ang Panginoon. Hindi gano'n ang kanyang pananaw. Gawin natin ang puso natin with a good intent na bawat isa ay pairalin natin. Huwag tayong matakot sa mundong ito. Walang makapaghiwalay sa atin kahit man gutom, hirap, kapighatian, kamatayan sa pag-ibig ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao, itinuturo sa atin na may buhay pa sa kabila. Hindi sa kabilang bakod. No? May buhay, there's a life, eternal, a resurrection beyond the grave. Kaya ang Panginoon, hindi naman nagbibiro yung Panginoon natin. Tingnan mo. Nakatitig sa akin. Hindi naman siya nagbibiro. At katibayan dito is one of the most profound manifestation that this man truly hindi nagbibiro. Ang isa sa mga katibayan pa, an eyewitnesses, a testimonial of a real sinners. Di ba yung, sino pangalan ba yun, Pads? Yung, nandun ka, no? Nung ipinako sa cross si Jesus. Yung isang sundalo na tumutok, silong, ano ba yan? Longganisa din. Longhino. Ayan. Mahilig yun ng ilong ba? Longhino. Saint Longhino. Isipin mo as an officer, he was converted. This man truly, the Son of God. Imagine mo yun. Mula noon, hindi niya kinahihiya na ipangaral ang Panginoong Jesucristo. This man, truly, the Son of God. Talagang ipinagmamalaki niya yan. Nagmamadali siya. Kasi puno na ng dugo. Nagmamadali siya at ibinahagi niya sa kanyang pamilya na itong tao na sinasaktan ko,
ay tunay na anak ng Diyos. Yeah? At marami pa, si Father, witness yan. Hindi yan nagpapari kung hindi siya kumbinsido kay Jesus. Di ba? At Father, di ba? Hindi ka magtatsaga dito kung hindi ka rin na bibighani, you're fascinated. Mystery, no? Sa buhay ni San Jose. Maadim si San Jose, naunahan ka, di ba? Bira ba yan gayon, maging Salvador ka? Bira lang yun. Di ba? Hindi ko mga nahawakang kamay ng mahalay na. Naunahan pala ako. Pero dahil sa isang taong matuwid, yan, matuwid. Kaya, ang kanyang pag-iisip matuwid, kanyang puso'y matuwid. No? Kaya, tinanggap niya ang paanyaya ng anghel na magiging ama ng ating tagapagligtas. So ito yung hiwaga ng ating pananampalataya na gawin natin ang ating pagkatao, templo ng presensya ng ating Panginoong Hesus upang sa gayon tayo maging sakramento ng kapanatilian ng diwa ng ating Panginoon sa ating kapwa, sa ating sambayanan, sa ating lipunan. Na tayo kumikilos hindi lang sa material na bagay, kundi higit sa lahat, yung pangunahing mahalin ng Diyos higit sa lahat. Higit sa lahat. No? Hindi lang to survive, kundi to survive, nangangahulugan, iwanan ko itong mga bagay-bagay na siyang hadlang para hindi ako makapasok sa langit. Iwanan ko, sikapin ko, na baguhin ang aking perspektibo sa buhay na ang mahalagay makapiling ko, makasama ko ang banal na pamilya sa kabilang buhay. Amen. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at makuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa banal na piging. Ang ating itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago. At manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang lahat, ang banal na simbahan sa bawat lugar, naway makapag-alay ng karapat-dapat at mapitagang pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang lahat ng nagtitipon sa simbahang ito, naway makatagpo ng pagpapala at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
ang mga nangangalaga sa sakristiya at ang mga may tungkuling pangalagaan at linisin ang simbahan, naway magtiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang bawat santuaryo ng Diyos, naway lagi nating igalang at pagpitaganan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga nagbibigay ng tulong at lahat ng mga yumaong sumamba sa loob ng simbahang ito, naway magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang lahat pong ito'y hinihiling namin kay Kristo ng aming Panginoon. Amen.
kapatid, manalangin kayo pangitong akin, inyong mga sakripisyo sa banal na misang ito, kalugdan nawa ng Diyos, dakila at mapagmahal sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng sambayanang natutuwa na ngayon nagkatipon-tipon sa iyong harapan upang ang mga hinirang mong nagtitipon ngayon sa banal na tahanang ito magkamit nawa ng paghahain ng kaligtasan kailanman, alang-alang kay Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilikha mo itong sanlibutan ng maging tahanan ng iyong kadakilaan sa lahat ng puok at may pagdiwang. Niluog mong ang bahay na ito na dalangin ay aming maitayo at may alay. Nang dito'y mahayag ang iyong pagmamahal, dito mababanaag ang iyong pananahanan, ang lungsod ng Jerusalem sa kalangitan. Ang katawan ng anak mong Berhen ay nagsilang, ang tahanan ng pagkadiyos mong lubusan. Dito nababanaag ang iyong sambayanan, mga apostol mo ang kinasasaligan, at si Jesucristo ang batong kinatatayuan. Kaming mga batong magkakaugnay sa pag-ibig at sa espiritong bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati at langit at lupa, Hosana, Hosana, sa kahintaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kahintaasan. Hosana, Hosana, sa kahintaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin nawa ito ay maging katawat dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinaghati-hati niya ito, inibot niya sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Mysterium Fidei. Si Kristo ay lumilari, sa rin ay inihari, ilang pagkain iluluwi, ilaksa sa lupa natin. Ang sa siya'y dumating, ang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsalo-salo nawa sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Isang Diyos, mapagmahal at mapagpatawad, lakas loob nating ipahayag. Ama sa langit,
iya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. God is here.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang. Pag-ibayuhin mo ang iyong katotohanan sa aming kalooban upang lubos kaming makasamba sa iyo sa banal mong tahanan at sa iyong piling kami itambok sa hanay ng tanang mga banal alang-alang kay Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Palakpakan natin ang Panginoon sa napakagandang araw na ito. Bago magtapos ang ating banal na pagdiriwang, hayaan po ninyong ako po ay magpahayag ng pasasalamat. Kahapon, alalang-alala ako, sabi ko, alam kong may mga trabaho ang karamihan. Ngunit alam ko rin na marami ang mga retired na ating mga church workers. Kung kaya't minarapat ko pong magpadala ng blast o chat blast. Sabi ko, kung maaari, aasahan ko na dumalo ang ating pong mga church workers sa araw na ito. Sapagkat napakahalaga ng araw na ito para sa ating sambayanan, ang parokya ng San Jose Manggagawa dito sa lungsod ng Marikina. Bilang sambayanang nagkakaisa at nagpupuri sa Diyos. At sabi ko, dito ipinapahayag natin ang ating pagmamalasakit sa ating simbahang pamparokya sa paggunita o pagdiriwang ng dakilang kapistahan para sa pagkakatalaga nito. Kung kaya hayaan ninyong pasalamatan ko ang bawat isa na naririto. Pero hindi ko na ho iisa-isahin. Hindi ko na ho iisa-isahin ang inyong mga organisasyon. Ngunit alam ko po na tayo ay binubuo ng buong parokya dahil nakikita ko na napakaraming nagmula rin sa ating pong mga komunidad ng kapilya. Sa pangunguna ng ating pong tagapangulo ng Mini Pastoral Council ng San Jose Manggagawa Chapel, Tanyong na si Kuya Eric Habihan, Dr. Habihan, maraming salamat sa lahat ng mga kamanggagawa ng Tanyong. Tayo mga taga-Tanyong. Ayan. Thank you very much po sa inyo. Sa pangunguna naman ng ating pong MPC o Mini Pastoral Council, Mary the Queen Chapel ng UBB, Ate Joan Enero, ang mga kamanggagawa ng Mary the Queen. Tayo kayo, mga taga-UBB. Yan. Salamat po sa inyo. Sa pangunguna ng ating pong PPC heads, gayon din ng Vice PPC heads, sina Brother Danny Haas at Sister Emily Haas, at ang ating pong PPC Vice na sina Kuya Nonoy Siriaco at Ate Ana Siriaco. Gayon din ang iba't ibang mga ministry heads. Hindi ko na iisa-isahin. Ang mga kamanggagawa ng sambayanan dito po sa atin po sa Churillo, sa parokya. Maraming salamat. Magsitayo po kayo, mga taga-Churillo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga gumanap sa ating pong paglilingkod sa umagang ito, ang ating pong mga sakristan. Christmas party naman ang araw na ito, no? So okay lang maging late kayo sa Christmas party, ano? So may exchange gift pa rin kayo matatanggap.
So sa mga sakristan na nag-serve, halo-halo po yan, mga taga-Tanyong, may sakristan ng dito sa parokya, wala ang UBB. May isa bang UBB? Tulog pa. Absent. Hindi ho, na yung mga bata ay nagre-reorganize, no, yung ating pong mga taga-UBB. Kaya hindi pa sila makapag-commit ng mga servers. Nagre-reorganize po sila ng kanilang mga Knights of the Altar. So maraming salamat sa ating mga gwapong mga kowa. Yeah, masisipag yan. Yeah, masisipag yan mga yan. Palakpakan naman uli natin. Nagpapasalamat din po tayo sa ating pong mga lay ministers, ang Eucharistic Ministers of the Holy Communion. Maraming salamat din po sa ating pong mga lectors at ating commentator. Of course, maraming salamat sa ating mga MBGs na andyan sa likuran. Maraming salamat po sa lagi nilang katuwang. Kahapon, nagpunta sila sa kulungan. Sabi nila sa akin, Father, kasama ka ha? Sabi ko, saan? Sa ikukulong? No? Katuwang ng mga MBG lagi yan. Yan yung mga partners, no? Lalo na sa apostolate natin po sa Riverbanks. Yung mga CWL, maraming salamat po sa inyo. Yung ating pong choir, ang El Shaddai Choir ng ating parokya. Thank you. And of course, ang nagdadala sa atin ng mga kaganapan sa ating pong parokya tungo sa ating mga tahanan, ang ating pong SOCOM Ministry. Maraming salamat sa inyo. Pinasasalamatan ko rin po ang presensya ng ating pong mga madre, ang Ihas de Jesus na andito po. Sisters, thank you. Bishop, may mga sisters po tayo na naririto. And of course, last but not the least, ang ating pong pagpapasalamat sa pagpapaunlak. Alam nyo, alam ko busy ang ating pong katuwang na obispo, ang Bishop Noli, pero sa pangungulit ko, hindi ako sumulat. Pero nung nagkita kami nung kumpisalang pamparokya sa Ola, binulungan ko na siya. Sabi niya, titingnan natin. So, kinulit ko uli siya nung huli kaming nagkita. Bishop, sana po makarating kayo. Titingnan natin. Kaya nag-chat na ako sa kanya. At sinabi niya, thank you. No, thank you. So, sabi ko, ano kaya? Oo o hindi? Pero nagulat ako, mas maaga pa siya sa akin kanina, no? Sa ating pong katuwang na obispo, ang ikalawang ama ng diocese, at nahirang na apostolic administrator ng Diocese of Catarman. Bishop, ipagdadasal po namin ang inyong misyon. Hindi naman misyon. Alam ko na sa awa at sa gabay ng ating Panginoon, anumang mga gampanin na inyong haharapin sa Diocese ng Catarman, sa Samar, ay kayo'y laging patnunubayan ng ating Panginoon. So, tagapangasiwang nahirang si Bishop noong December 8. Siya pa rin ang ating pong auxiliary bishop dito po sa diocese. Hanggang sa mantong o sa darating na mga panahon na siya'y ihirangin ng obispo ng isang diocese. Kaya kasama pa rin natin siya, pero alam ko mas magiging busy dahil mahahati ang kanyang oras o panahon sa diocese natin at sa diocese ng Catarman. Lubos po ang aking pagpapasalamat, Bossing, na I love you. Happy birthday, Bossing. Bishop Noli po ko. Nung pong kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, no? Bishop, November 20, kailan ba yan? Nawala na sa loob ko. November 27.
Mali pala, hindi Lourdes. Mahal na Birhen ng Medalyon Milagrosa, no? Miraculous Medal. So, nag-birthday po si Bishop. 60 years old. Kaya batiin po natin si Bishop. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bossing, we love you. Thank you very much. So mamaya may munting salo-salo. Yeah. Diyan lang po tayo sa gilid. Sa gilid-gilid. Hindi ho, sabi ko nga huwag kakain sa loob ng simbahan. Konti lang naman. No, kung ano po yung ating sa taas na tayo. So sa taas daw tayo. Yan, sumisenya sila ng pataas. Sa langit daw ho tayo kakain. The eternal banquet with God. Doon tayo sa taas magmerienda. Maraming salamat pong muli. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko tayo saglit, tingin ang ibayong pagpapala, biyaya, buhat sa banal isang tatlo. Kasama si Father, ating mahal na Kura Paroko, igagawa ng pagbabastos. Pagpalain kayo ng mapagmahal at dakilang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Jose, San Jose, ang kasing dakilang ng magkatawa, sa sikay lagi kang magbabantay. Ang puti sa lupa, ni Jesucristo pinarangin ka. Pinululog sa iyong pamamagitan, sa Diyos aming amang mapagmahal, na sana'y pagpalain at pagyamanin, aming parokyang pinamayanan. Ang gagawa lagi sa'yo, iwalang kabayang ko sa iyo, sa gawa'y tulungan at hanggan, ang buhay lamang at sa'yo'y sa gitna ng hirap at kasinmayuhan, hindi magsisikap magugong lahat, sa tanging makasing aming tulungan. O San Jose, O San Jose. Susan, sarap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Muli, sinasariwa ko ang aking pakikipagtukan sa iyo bilang pinakamagandang may bahay sa hirap at